At sobrang na-appreciate ko na nung nangyari yung mga ganito na pinaparinggan ako, inaano ko, ganyan-ganyan. Tapos nakikita ko na may mga nagtatanggol sa akin. Baka maiyak pa tayo. Siyempre. Di ba? Parang deserve mo to kasi, Joey. You deserve it. Yeah, siya, not for anything else. Ano labanan niya? Gaya ko kayong tayuan, mga putang ina nyo. Pero kasi parang putang ina, manggagaling talaga sa kampi mo. Oo. That's yun ang pinakamasakit din. Oo, yung nakikita ko na mga nandiyan na nagtatanggol, na nagme-message sa akin. Tapos yung iba, nagmamakaawa na, please, Joey, wag mong patulan, wag kang mag-alala, kami ng bahala dyan. Na-appreciate ko talaga yun, sobrang na-appreciate ko talaga. So, mahal ko kayong mga followers ko, mahal ko kayo na sumasama sa akin makipagkwentuhan, sumasama sa akin na makinig, sumasama sa akin on everything, na inaano nyo ang tawag dito na nauunawaan nyo kung saan ako nanggagaling, na-appreciate ko talaga yun. Hindi ako nagbibilang ng followers. Hindi naman talaga ako nagbibilang ng followers. Ang mga live ko, lagi kong sinusukat sa kung gaano kaganda yung usapan natin. Na-appreciate ko yung mga nagme-message sa akin, tsaka yung mga nakakita nga ng ganyan. Tsaka yung mga mas nasasaktan pa kaysa sa akin pagka kinakawawa ako. Sobrang na-appreciate ko kayo. At saka syempre, na-appreciate kayo ng mga kapatid ko, ng mga, ko kasi syempre, di ba, parang, binibigay mo yung sarili mo eh. Tapos, syempre, wala ka namang makukuha talaga kapalit dyan. Thank you lang din sa mga naniniwala at saka din sa mga, who would really have faith in me. Ayun. Kaya ako naman to ginagawa kasi nandiyan kayo eh. Ayun. So, salamat. Masakit talaga. Masakit. But anyway, maraming salamat. Merry Christmas. And sa totoo lang, nakuha ko na yung regalo ko ngayong Pasko kasi nakita ko yung mga followers ko kung gaano kayo naniniwala sa akin. Thank you, Joey. He never admitted na DDS vlogger siya, sabi ni Cheryl Hernandez. Ayun, sabi ni Miss Cheryl. Oo nga, parang hindi nga niya inaano, no? Kanina nga pala, kay Sir John Lee, shinare ko yung niya sa yung post niya doon, yung link ng post niya sa Facebook dito sa YT. Actually, with regards dun sa sa confirmation ng ng INC, walang lumalabas sa Senate 25. However, may nag-confirm umagang-umaga sa akin, taga Bulacan, na sinabi na yung date, sinabi din yung yung place. Second, ang ginawa ko naman, parang ako naman, sabi ko baka lang to, fake lang to. So, kinonfirm ko sa mga kamag-anak kong INC. Dito sa Bataan, hindi pa sila naglalabas. Pero may mga part na lumabas na din talaga yung tagubilin na tinatawag eh. Yeah. So, nagtagubilin na sila, kinonfirm yun. Ganito kasi yun, once kasi maglabas, kasi I was INC before. So, yung pagka nandun ka sa tawag dito, pag naglabas na kasi sa central, kung tawagin nila sa central ng tagubilin yan, ipapadala yung letter sa mga sa kapulungan kung tawagin. Ngayon, depende yan, yung letter na yan, kung kailan marireceive, ganun. Kung sino unang makareceive, pag tumama iyan, pagka yan sumakto yan ng sambahayan o yung samba kung tawagin, i-announce ka agad yun. Kaya yung iba, hindi siya pasulpot-sulpot ngayon yung confirmation, hindi siya yung sabay-sabay talaga. Yeah. Ngayon, ang comment lang sa akin ng isang ministro is, sabi niya, ang iniiwasan lang talaga yung exact location na ipa-announce kasi hindi Actually, natin alam. kaya nung nag-post ako, hindi ako nag-post ng date and location. Kasi I do not want it compromised. Hindi ba sinabi ko yun sa'yo, John B, na I left it out kasi ayokong masunog ba yung date. Yes, yes. Ayun. Pero yung iba kasi, kaya dun sa post ko, may question mark. January 13, ito yung place, tas question mark. Tinitingnan ko sa comment section kung sino yung nagko-confirm at talagang majority nagko-confirm sila. Yun nga lang kasi, ang iniwasan ka ng INC is, syempre, hindi naman lahat ng pupunta doon INC eh. May iba-ibang reliyon, meron na din mga makakaliwa. So yung kumusyon ang iniiwasan nila, and yun na nga, ang purpose kasi nun is peace rally. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng mga kalaban. So ayaw naman ng sentral na may mangyari masama sa mga kapatid natin sa iglesia. Yun. Ayun. Nag-message si Maui. Sabi niya, "Hi Joey, good morning. Tapos na ba ang live mo? May I invite you on Friday sa EDSA? You'll be one of..." No, Maui. I'm not gonna go. I am not
gonna go. Putang ina mo. Ayun. Though marami kang grammar lapses sa written communication, you're impeccable naman sa oral. You are an excellent public speaker. 5 p.m. onwards, Friday, December 27. I have something else to do. And I'm not going to clear my schedule for you. Had you been a nice person, I would have. But you're an asshole. So why, Maui? Why? Do your own shit. Nag-apologize ka na ba? O, di ba you take this opportunity pa para mag-snide remarks Doon marami kang grammar lang. Totoo naman yan kasi yung pagka-dyslexic ako eh. Yung pagka-dyslexic ako, namimix ko talaga yung letters eh. Ayun. No, the answer is no. Ngayon. Nag-apologize ka na ba? Siguro when you apologize, I'll think about it. Ay, hindi na. Hindi mag-a-apologize yan. Hindi na. na mag-a-apologize, syempre. Kasi ang ano niya, Medyo backhanded compliment. ang ano niya, Kaya gusto mo akong pumunta doon para magkaroon ka ng premium at makareceive ka na naman ng pera sa mga OFW. Kapal lang mukha mo. So, ayun. Parang gagamitin ka lang yun na, ito na si Joey. Ganun. Tapos, ano na kayo, friend kayo pagdating sa EDSA. Hindi ka plastic. Plastic siya. Mangga. Nag-reply ako, sinabi ko mangga. Ayun. Di ba ako tapos? Nag-apologize ka na ba? Sincerely? Nag-apologize ka na ba? You want me to go there so that you would be able to repair the fuckery that you made. Diba? So that ma-restore mo yung mga OFW na magbibigay sa'yo ng perang putang ina mo ka. Ulul. Yun. Panalo. Ano pupunta dyan? Kapal ng mukha mo, hindi ka pupunta. Mangga ka. Ayun, yun lang. Anyway, meron akong comment regarding kay Maui. Go. Go push mo yan. Hindi kasi, naalala ko yan, mga 5 years ago, meron din siyang tanda ko yun, mga 5 years ago, basta panon yung president. Din siya ng issue dahil yung isa niyang subscriber nagpapadala pala sa kanya ng pang-tuition. Nag-away sila. I am not sure kung ano yung pinag-awayan nila. Basta bago pa lang siya nun eh. Tapos, and then napag-usapan actually dun sa isang YouTube, ng isang dati silang mag-asawa na may YouTube channel. Wala na sila ngayon. But anyway, naalala ko yun noon. Nag-away. So, binabawi sa kanya, pang-tuition. Mami, natatandaan ko yun. Pang-tuition. Tapos binabawi sa kanya kasi nag-away sila. Ngayon, hindi alam kung ano yung pinag-awayan nila. At ang sabi niya, babayaran na yung binigay sa kanya or ipinadala sa kanya na pang-tuition. Natatandaan ko yun. So anyway, itong si Maui, and I'm not trying to say, to judge her or something. Parang meron akong at that time, so hindi ko naman talaga siya kilala. Pero meron akong parang, alam mo yan, parang same ng vibe ni TP. The same vibe ng TP, parang tipong, there's something wrong. But then again, Maui, hindi ko sinasabing, I'm not really judging you. Sinasabi ko lang yung nasa isip ko. Pero right now, na merong nangyayari na, merong akong naririnig na, be careful, mag-ingat daw tayo, mag-ingat mag-ingat yung lahat because mukhang merong tinatanim, something like that, to cause nagulo. And I'm not sure who it is. And I'm not sure if that's, hindi ko sinasabi siya yun. But, it could be possible na meron, na itatanim para magkaroon ng kaguluhan. But anyway, in spite of that, siguro ito lang yung quote-unquote na unique about the supporter of, of the Dutertes is that it doesn't necessarily mean na sinusuportahan nyo. Magkakasundo talaga kayo. Kasi you don't need to kiss each other's ass naman. Kasi magkakaiba talaga kayo eh. Unlike sa mga kakamping, and I hate to compare, is that sa kanila kapag just because they're supporting one, kahit may mali yung they will tolerate it because they are supporting one. And that's the difference between them and the DDS or the supporters of the Dutertes is that
although isa yung sinusupport nila, they are supporting one, they're allowed to have different opinions. And they can allow each other. Just because magkakapareho naman kayo ng sinusupport, hindi nyo na pwede. Doesn't mean like, you are required to tolerate each other's mistakes or tolerate each other's BS and stuff like that. Yun yung ano ko, yun yung aking opinion. Doon naman sa pinag-uusapan yung kanina tungkol kay etong si Amy, di ba? Yung kanilang alam mo naman yung aking opinion nan kay Amy. Panas ako diyan kay Amy. And I understand what you're saying. And I understand your point na, pag itinaas ni Duterte, then you're going to support her. I completely understand your point. However, I doubt na itataas ni Digong ang kamay ng mga Marcos. I just don't see it. I will be very surprised if kung mag-decide siya na itaas ang kamay. And if he is, then I will just say, and I will really want to know kung ano ba talaga, what's the behind of it. At saka yun nga, kasi up to now hindi niya naman parang nag-story na ba sila talaga sa ginawa nila? Parang hindi naman. And I think Amy will ever tatalikod siya sa kapatid niya. Lang siya. He will just tolerate it. I don't know. Kasi mahal niya yung kapatid niya. I guess that's how it is. And I'm saying, mahal mo yung kapatid mo, you don't have to drag the whole country dahil mahal mo yung kapatid mo. It doesn't make sense. So, yun. Kung mahal niya yung kapatid niya, tapos hindi niya mabitawan, at least, yung House Speaker, itumba niya. O di sige, hindi mo matumba yung kapatid mo, pero House Speaker, tumba mo na. Niligtas niya kasi sarili niya dahil mag-e-election na. Kumbaga parang parang lang hindi yan. naman Parang lang yan, tawag dito. Doon kasi kay Amy Marcos, parang tayo bilang ate, ate kasi ako putang ina, pagka yung tarantado kapatid ko, napapahiya na yung pamilya namin. Diba, sasabihin ko, putang ina mo, ayusin mo yung ginagawa mo. Di ba yung ganun? Exactly. Pero yung sasabihin na wala akong alam, ganito, putang ina mo, parang ang plastic mo. Kasi unang-una sa lahat, pagka ikaw, ate ka, nasa iyo pa rin ang boses. Siya nga ang nagpatakbo kay kay The Junior, di ba? Siya ang nagsabi, tumakbo ka ngayon. Hindi kasi parang sasabihin settle na tayo sa pamilya nila na siya ang tatakbo talaga Parang settle parang she wants to romanticize pa yung alam mo yun, pagbabalik, yung parang the junior ang bumalik. Yan, it's a complete disaster. And I agree with sino ba yung salita, si Yumi regarding yung relationship mo within your family. Komo ba kapatid mo? Komo ba? Kasi ako sastiguhin, di ba? Dapat sastiguhin. Oo, kasi ako nanay ako Sabi ko nga, sinasabi ko sa ko, pag ikaw gumawa ka ng kalokohan, ako mismo ang magre-report sa iyo sa police, kaya umayos ka. Kasi kapag tinawag mo yan is that mas malaking kahihiyan at saka mas malaking sakit sa ulo kapag hindi mo sinuheto ng maaga pa lang. And that is exactly what happened in this situation. Tinolerate niya hanggang sa alam naman niya na walang capability at all. Walang capability ang kapatid niya na maging presidente, but talagang nangampanya pa siya, tapos niloko pa nila yung mga Duterte, made an agreement na it's going to be continuity, there will be unity, and then just F it up so bad, and then she's not saying anything. I doubt it. I doubt na siya ni Digong. I think the Dutertes are already fed up with them, and there's no turning point. I don't know, but hindi ko naman narinig ng pinag-uusapan nila. But I will be very surprised. But like I said, I understand your position, Joey, kung bakit iboboto dahil itinaas ni Duterte. So anyway, yun lang pa yung aking konting opinion regarding sa nangyayari. Nagulat ako. Ngayon ko lang nalaman pagtingin ko ng social media. Ay, anong nangyayari? Bakit ganun? So, sa totoo lang, Tita Banig, ayoko na talagang maganito-ganito. Kaso nga lang kasi, grabe yung vexation. Yun na yung voicemail pa kami, pinipm pa kami. Tapos alam mo yung the audacity to think na meron siyang something on us, on me. Tapos parang meron silang yung condom na yan. Nag-comment pa siya sa wall ko, condom? Yes? Gumagano pa siya. I posted it. Yeah, I saw that. Yung sa condom, hindi ko na masyadong maintindihan. At saka hindi, yung niya,
I don't know kung yung next niya sa'yo ngayon pa lang, backhanded compliment. Oh, meron ka mga lapses sa grammar, pero invited ka pa rin. To me, Maui, kung sa akin may sinabi, alam mo yun, parang nang-aasar ka. Nang Actually, iinsulto ganyan ka, ang tapos ugali nang-aasar. niya. Ganyan talaga ugali ni Maui. Sarcastic. Masama talaga ugali ni Maui. Kaya nga kung ako sa'yo, Yung Miss parang- Joey, Hindi siya wag mong ganyan. patawarin yan. Wag mo talagang Oo. papatawarin yan. In the Masama first talaga place, ugali niyan. pinahiya ka niya eh. Mm-mm. Na wala kang ginagawang kasalanan, tapos pinahiya ka niya dahil lang may gusto niya lang magpapansin. Mm-mm. Bakit mo siya papatawarin? Eh, ala ka naman din namang ginawang kasalanan sa kanya. Ano ba siya inaano? Oo. Hindi ba siya Diba? inaano? Except, I do not want to do what she wants me to do. At Diba? always remember, once na nagawa niya na sa'yo yan, uulit-ulitin niya lang din yan. Correct. You want me to talk dun sa EDSA Friday group niyo? Why? Why? I don't understand why makakubra ko Bams ng invited pera sa you. mga OFW? Diba? Matapos niyo akong putang inahin ng mga Hindi. gumagamit ng mga troll accounts dyan, tapos pinuputang ina niyo ako sa Joey, may tinakbo kang pera. Eh, di ba yun yung drama niyo ni Pebble sa akin? Oh, Yeah, diba? parang naaasar siya dun sa text na opportunity yun. na makakubra uli ng pera. Baka ipahuli ka pa doon. Yeah, Miss magbago. Joey. Correct. Oh. Magbabago una po tayo, magbago tayo. Mm-mm. Ganyan. It's kind of an insult to me. The way yung pagkakasabi niya na it really sound an insult. Backhanded compliment. Yung parang tipong, yeah, ka pa rin. Pero yung grammar mo is, napaka, Oo. Madami kang may mga lapses. lapses sa grammar mo, yada yada. Wala naman siya malapit sa totoo Why do naman you have to say that? Yun ang tanong ko doon. Why do you have to say that? Kung gusto mong ang yung tao, you know, from the bottom of your heart, ba't kailangan mong insultuhin? It doesn't make sense. Parang talagang gusto mong makipag-away. Then, kung gusto mong makipag-away, di awayin ka ng mga tao. And then, pag-away ka, pag ganyan ang style mo, handa ka bang makipag-away? Yun yung doon. So, I mean, yeah. Yun lang po ang aking konting opinion. Pinagplanuhan ka ibuli ni Maui at Thank you very Pebble. much. Sabi ni Wonton Chow. I do not know, maybe. Ano daw? Maybe. Pinagplanuhan daw akong bulihin ni Pebbles at saka ni Maybe. Ganon. Pwede, but Ayan. pwede, pero dapat pili. Pero feeling ko baka gusto lang sumausaw ni Maui. Kasi nakita niya na naging maingay yung kay Pebbles, kaya ang nangyari, ay ako din, gusto ko din yan, ganon. Alam naman natin pagka mga Kasi- akla na ganyan. Oo, kaya ako nasabi ko na nga to kanina, kaya ako ginaganyan yan. Kasi nga, kay Pebbles, hindi ako nag-react. Hindi ako nag-react kay Pebbles, hinayaan ko lang. Pero kasi, ang difference nun, si Pebbles kasi, at saka ako, nakapag-usap kami, nagkaroon kami ng confrontation. At doon sa confrontation na yun, nung in-end namin yung confrontation na yun, the agreement was that, tapos na. I hold the end of my bargain. Si Pebbles, hindi. Parinig pa rin siya ng parinig. But I still keep my end of my bargain. Hindi ako nagsalita. Ngayon, itong si Maui, nakapag-usap kami. Pagkatapos, tinatanong siya, na-confront ko siya dun sa bakit ka nagsisinungaling? Bakit ang easy-easy magsinungaling? Ba't ang dali-dali mong magsinungaling? Diba? Anong problema mo? Ganun, pagkatapos, tawag dito, hindi niya ako kinausap, nandun na yung opportunity para mag-usap. It's a group chat, na pwede naman kaming mag-usap doon, kasi doon niya ako inusisa, doon niya ako tinanong, hindi naman ako pini-PM yan eh. Pini-PM lang ako niyan ngayon eh. Pambabalangura pa, kondom-kondom pa. Ganon. So ngayon, so parang sa akin, ano gagawin natin? Diba? Ano ba daw yung condom na yan? Ano ba yung condom na yan? Ano ba yung story ng condom na yan? I'm sorry. Kasi di ba, parinig na siya ng parinig. Ganon. Salita na siya ng salita. Pagkatapos, ang dami niya ng parinig, ganyan-ganyan. Ngayon, obvious naman kasi ako talaga yung kasi kami nagkaalitan kaninang umaga, mga bandang 6:00 ng umaga. Kami dalawa nagkaalitan kami doon sa group chat nga na yun. Ganon. So ngayon, sa akin, ba't ka nagkakalat ng kasinungalingan? Bakit mo ko ba't ka nagkakalat ng kasinungalingan na sinabi ko or ginawa ko? Hindi ko naman ginagawa yan. Pagkatapos, of course, yung group chat na yun, maraming tao doon. Tapos embracean niya na manuro ng kasinungalingan na, parang, Joey, nagsisinungaling ka, ganyan-ganyan. So, yun yung drama niya doon. Ngayon, doon ako nabwisit kasi parang inuusi sa akin at tinatanong kita, tapos nung nahuli yung foot mo sa mouth mo, ayaw mong magsalita, ayaw mong pumalag. Bakit? Diba? Pagkatapos, after no, dahil hindi ka nakasagot sa akin, dahil na-corner ka, nagpo-post ng kung ano-ano, ganyan-ganyan, ito kasi yung sa totoo lang, ako kaya ako na-survive yung kay Pebbles, kasi matalino yung followers ko eh. I can very well choose not to speak
right now. And hayaan ko na lang, sige, ganyan. Kasi sa totoo lang, tiwala ako sa followers ko eh. Kasi matatalino yung mga followers ko. At the same time, ang iniisip ko kasi, kung hahayaan ko to si Pebbles, there's gonna be another one. There's gonna be another one who's going to bully me, nagagawa ng storya, gagawa ko ng katarantaduhan, pag di ako pumalag. Ayun, ganun lang yun. So, sa isip ko, hindi, tangina, kailangan harapin ko to. Kailangan balatan ko ng buhay ito. Kasi pag nakikita nila hindi ko lumalaban, gagawin lang nila ng gagawin yan eh. Uulit-ulitin lang yun. Ayun. Anyway. Tsaka ang hanap niya kasi, chismis. Sabi ko nga, di ba, kanina, nag-live, one time nakita ko siya nag-live dito sa YT. Nagpunta siya sa EDSA. I thought, yung punta niyang yun, support, tapos may dala din siya. Alam mo yun, yung tayo kasi lagi, ganito, gano'n. Ang nagtataka ko, siya ang nagtatanong. Siya ang tanong ng tanong dun sa mga tao doon. So, ano ka ako to, chismis? Parang nagmamarites lang siya, kaya siya pumunta doon. Na tayo, pag pumunta doon, todo support tayo, di ba? Yung mga word ni BP Sara na nakarating sa atin, i-spread out natin, gano'n. Pero, sabi ko nga, nag-live siya para magmarites. Style niya yun, actually wala naman akong, hindi ko rin naman kasi siya pinapanood talaga. Hindi ko rin naman talaga siya pinapanood. Hindi ko rin naman siya inaano. As much as possible, ayoko rin pakialaman yung mga contents niya. Kasi syempre, yung mga vloggers, ano yan eh, independent republic yan eh. Kung ano yung content nila, hindi mo naman syempre madidiktahan kung ano yung sasabihin nila. Yun nga lang kasi, parang ang problem, bakit mo ko ginagawa ng issue? Bakit mo ko ginagawa ng issue? Diba? Tapos parang, bakit ako lagi yung tinatarget nyo? Ayun, ngayon, sabi ko nga, ang problema kasi dyan, bakit ano? Parang, ako, to be honest, feeling ko parang, hindi ka naman taga dito eh. True. Ayun, Joey, parang hindi ka naman taga dito eh. Joey, baba na muna ako. Guys, thank you sa time. Bye-bye. Okay, thank you, Doc John Lee. Ayan. Ako si Plastic, hello. Hello, Joey, hi. Ay, Sorry, nakatulog talaga ako, sobra. Okay lang, ayan. Napagod ako na rin dito. ako ha. Thank you, Tita Banig. Maraming salamat. Sige, bye-bye. Ikaw ba yung Tita Banig na nasasabi bababa? Ay, sorry. Tama si Tita Banig nagsabi, no? Ayun. Ayan. Anyway. So, sayang. Bababa sila. Sayang, actually, isa ako dun sa pinaparinggan ni Pebbles. Ako yung sinasabi niyang madam. Let's get straight to the point. Sorry, not ni Nanay Pebbles, ni Maui. Sobrang kasi kami ni Nanay P, wala na kaming, nagkausap-usap na kami niya nila Joey. Eto, yung mga pinopost niya, Maui, kung naririnig mo to, I'm sure nanonood ka nito or whatnot or nakikinig ka. Wag ganun. Di ba hinahamon mo pa ako na magkita tayo sa personal? Why? Bakit kita bibigyan ng oras? Again, isa lang din yung sinabi ko sa'yo. Kasi sobrang, it's too much. Huwag mong sabihin na may post ka pa ulit na nasa iyo ang huling halakhak. Bakit? Nagsusorry ka? Talagang kailangan namin ng public apology. Why? Like me, private person ako, kung ano-anong sinasabi mo, pati pagla-live selling ko na negosyo ko, sinasabi mo. Wala naman din sasabing mayaman ako or whatnot. Sa'yo lahat ng galing yun. We will release it. Though, nire-respeto namin yung sinasabi, yung pagkakausap sa amin ni Marlica, tsaka ni Cathy. Na, iisa lang ganyan, but you're too much. Ikaw nag-umpisa nito. Putang ina ka. Tapos, magte-threat ka na may ilalabas ka. Ang alam ko baho mo. Pag hindi mo lang nailabas yan, I will lahat ng resources ko gagamitin ko for it. Hanggat hindi mo inaayos yung pag-post mo. Alam ni Joey at ng kung sinong ibang vloggers na ang tinutulungan ko. But hindi ko sinasabi, hindi ko niyayabang yan. Hindi kailangan sabihin. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, tulong tayo. Pero yung humahawak ng pera ko, ng bayad sa akin. Oh my God, si Joey hindi po freeloader yan. Pag lumalabas kami yan, abroad or saan, may sarili yan, ayaw niya. Kasi better na itulong mo na lang sa iba kaysa sa kanya kasi kaya niya. May question ako, sandali lang. Si Maui ba scam? Straight to the point na question, scam ba siya? Kasi parang feeling ko ginagamit niya na lang ngayon yung Duterte para makakuha siya ng Tingin ko naman, pera, tingin ko gano'n. racket siya. Tingin ko parang nagha-hustle siya. Ako feeling ko baka meron akong feeling na na papebol siya, gano'n. Meron akong feeling na parang papebol siya. Masama yung ugali niya, maano siya, pero hindi ako gano'n kasold kung scammer siya o hindi, ganyan. Ang ano ko lang siguro doon, dishonest. Yun, dishonest. Yun yung sure ako, dishonest siya. Kasi
nagkakalat siya ng kasinungalingan sa akin eh. Nagkakalat siya, tapos yung mga ginagawa niya, hindi naman niya fully dinidisclose, ganun. Diba? Tapos gagamitan mo kami ng mga threat, pati yung mga condom na hindi ka naman alam, isesend mo sa akin. Anong sabi ko sa'yo, Maui, ano to? Hindi ko to alam to. Anong kinalaman nito? Oo. Tapos ang kapal pa ng mukha ni Maui doon, kasi parang, bakla, tangina, pinatuloy kita doon sa bahay na tinitiran ko sa Davao. Free of charge. Yung nakita mo doon, di ba yung nakita mo doon na whatsoever, kasi yung kwarto na yun, hindi ko ginagamit yun eh. Ako si Plastic, doon siya natulog doon sa kwarto ko, yung hinihigan ko. Then yung other room na hindi ko ginagamit, doon nagtuloy si Maui. Parang, talaga? Pag-uusapan natin yung napansin mong condom doon na ginamit na pang first aid sa gout ni Rin? Pero hindi natin pag-uusapan dito yung pagkahampas lupa mo? Saka anyway, it's not a big deal. Ano bang problema niya? Eh, putang ina naman, babae ka kung meron man. Wala na siyang pakialam doon. Kung ano man ang meron doon, pamamahay mo yun, tinutuluyan mo yun, Kasi siya ang gusto niya dapat akong mahiya. i-embarrass. Gusto niya akong i-embarrass. Kasi parang, yung condom kasi may water sa loob. Na parang siguro, gusto niya ang tawag dito? Pa-virgin. Something like that, ganyan-ganyan. Diyos ko. Joey, saan ba yung condom na yun nakita? Na ginamit Yung kay sa Rain? kabilang room. Sa kabilang room. Sa kabilang room. Kasi actually, yung mga nanonood sa akin dito, nung nasa Davao ako, Kadayawan Festival, kasama ko si Rin. Naka-live pa ako noon, hinahatid namin si Rin pasakay ng taxi, papunta ng airport. Tapos pinatawagan pa nga namin yan, hindi sabihin mo na agad, kailangan mo ng para pagbaba mo ng taxi, na yung wheelchair mo, ganyan-ganyan. So, naka-live ako noon, nung hinatid pa namin si Rain sa taxi, ganyan. Ayun, so anyway, siya, parang feeling niya, meron siyang bala, ganyan-ganyan. Sobrang bakas na bakas yung maliciousness eh. Sobrang Yes, bakas. yun eh. Yun. Tsaka yung, ang hindi ko gusto dun sa pinost niya, ako talaga sabi ko sa inyo, isa ako dun sa pinopost niya. Diba? Ang dami niyang threat na yung mga gusto niyang ipamamahiya. You do it. Kaya sabi ko sa kanya sa usapan namin sa PM, kasi tinatawagan niya ako. Kasi talagang nagalit ako kasi ano na naman to, you started it kay Joey. Nagkwento sa akin si Joey early kahapon ng morning. Sobrang puyat na puyat ako kasi nga. Tapos when I saw it, ano na naman to, may padabaw-dabaw ka, ganito, ganyan. Sobra na naman na. It's really too much. And my family was really, ano ba yan, tulong kayo ng tulong. Even my husband. Ayan, katutulong mo, ilang beses na yan. Tapos sasabihin mo, actually, meron din po ako mga friends kasi na, I will not take all the credit. May mga friends ako na lately tumutulong yan, previously dyan. Kasi talagang, sabi ko, baka gusto niyo mag-pledge kasi, laban kasi tayo, ganyan. Sige, ganyan. Tapos sasabihin mo, baka humawak, hindi ako katulad mo, putang ina ka, kaya nga ako nagla-live selling, may negosyo ako, may butik ako, and what not. Kasi gusto kong tumulong ng pinagpapagura ng pawis ko. Do not fucking tell me, ilabas mo yung sinasabi mo, baho ko. Dahil pag hindi mo yan nilabas, sabi ko sa'yo, kakasuhan talaga kita. Kahit kinausap ako nila Maharlika at ni Kati B. Kasi po, FYI, matagal ko na pong kaibigan si Maharlika. At si Kati B, ayan, naging magkaibigan kami na matatapang na lumalaban. Alam niyo kung bakit si Joey at si Sas lang ang pinapanood ko at si Maharlika? Kasi sila lang yung may prinsipyo at hindi nang papabayad. But then, ikaw hindi kita kilala, Maui. Nagpunta tayo ng Hong Kong. May nagsabi na isang vlogger sa akin. Nanghingi nga rin yun ng pasensya. Kasi, sabi, isama ka. Ako, nagtanong ako kay Maharlika. Sabi ko, sino ba to? Hindi. So, regardless, okay. Diba? Huwag mo rin sasabihin yung ibabalik mo yung kay Nanay Pebble. Si Nanay P, alam ni Joey yung stand ko dyan. Kasi hindi ako nakakalimot kung nagkaroon sa akin ng concern. Tapos yun, nag-usap kami ng maayos. Nanghingi ako ng pasensya kay Nanay Pebbles. Yung respeto ko, ganun. Tapos, bakit mo ibabalik? Tatakutin mo ko? Wala akong platform. But I can fight you head on. Alam ko nakikinig ka. My family is also here. Pinagigising ko kasi sorry Joey, talaga nakatulog ako. Sobrang pagod. Alam mo naman ako. Huwag mong inaano si Joey. Kasi si Joey, hindi yan nanghihingi. Hindi yan nagpapabayad. Ako nagkukusa. Kaming nagkukusa. Putang ina ka. Kanina pa ako galit na galit sa'yo. Joey, may nanghihingi ng link. May gusto pumasok. Ay, si Burdel. Ito si Burdel. Nalamurayan din niya ni Maui eh. Ayun. Si Maui nakikiusap, please daw RSVP. No, Maui, nakikinig ka. Hindi ako pupunta dyan. Pag pumunta ako dyan, ibig sabihin, tuloy na naman ang ligaya mo. Kuha ka na naman sa mga OFW. Di na. Joey, wait lang. Labas lang ako kasi
Mag-charge lang ako, no? Gamitin ko yung isang phone ko, ha? Sige, sige. Ayun. Tsaka mahirap kasi doon yung tayo kasi katulad yan sasabihin, may mga nagpapadala nga 'di ba, sa live stream natin. Akala naman nila nakukuha ba natin kaagad yon? Hindi naman 'di ba, nagpapalawal tayo talaga tsaka, yung palawal na yun hindi naman natin isinusumbat, eh. Kasi gusto nating ibigay yun as ano, as tulong talaga sa mga sumusuporta din sa Duterte na hindi naman din kayang maglabas ng pera. Ang masakit dun, ikaw na malinis ang intensyon mo, itong kasama mo pala naiinggit sa'yo dahil sa'yo bumabagsak ngayon yung lahat ng ano, ng tulong. Tapos ngayon, parang ngayon mawalan ka, sisirain ka niya sa below the belt na mga issue. Yun yung nakakagalit doon kasi hindi siya ano, acceptable talaga. True. Ano po alam niyo po, hindi naman kami sa atin ha. We really do not tell na or told someone, oh, na ako tinutulungan ko to. Lahat tayo mga Pilipino ganyan tayo eh. 'Di ba? Hindi mo sasabihin. Pero ang question ko lang ito sa inyo sa mga nakikinig, kung ikaw binababoy ka na, tinulungan mo na. Gaganyanin ka. Ano po sa tingin niyo dapat naming maramdaman? Pag nag-react daw kasi guilty, yun ang laging sinasabi ng ano, pagka may pinopost sila na blind item, pag nag-react ka, guilty ka, ganon. So which is hindi naman katanggap-tanggap sa atin. Siyempre may pakiramdam tayo, nararamdaman natin yun. Ako pa ba yung guilty? Ako pinapadala. Maui, wag mo akong message sa wag mo akong message sa signal. Tandaan mo, hindi ako vlogger. Ay, dito na si Berdel. Gamit pala niya yung ano ni Placido. Hello, Berdel. Hello? Ma'am Joey, si Placido to. Si Placido ka pa rin. Okay, hello Placido. Akala ko tulog ka na. Hindi, nandito ako sa bus. Nakasakay ako ng bus. Ano? Hi Sir Placido, hello. Ayun si Ma'am Yumi, kababayan ko yan. Ano? Nasaan si Berdel? Sabi nakakit daw siya eh. Baka ilang Magulo tingin. magulo yung audio na Placido. Hindi ka marinig. Nagme-message sa akin ngayon si Maui. Maui, kung nakikinig ka, kung gusto mong i-invite si Joey, invite mo, hindi ako manager ni Joey. Mini-message niya ako, ini-invite ako para sa EDSA Friday group niya. Wag na. Pa-aresto mo pa ako dyan eh. Huwag ka pupunta kasi baka Tsaka- set up ka niya. Why are you messaging me na ganito? Well, sa totoo lang, di kita mapapatawad sa ginawa mo. Kasi ang pamilya ko talagang really fuming mad because of this. Tapos ikaw kung maka-arte ka, parang walang nangyari, no? Grabe. Sinde. Uy, yung Diba? mga post niya nitong huli, sabi niya, parang ay naku, wala akong panahon para pag-aksaya ng panahon pa yung mga nang-aaway sa akin instead daw na magsama-sama na lang sa iisang Joey, guys, baba muna ako dahil nasa bus kasi ako, mahina signal ko pala. Sorry, thank you. Okay. Thank you, Placido. So yun nga yung post niya na parang wala daw siyang panahon para pag-aksayahan yung mga ganyang issue dahil nakafocus daw siya sa pag-support nga dun sa kanyang layunin. Parang sino ba nagsimula, 'di ba? Parang madaming tao ang nananahimik, ginulantang mo ng ganyang issue. Ngayon nung pumalag yung ginagawan mo ng issue, bigla kang, oops, teka lang, wala akong panahon para diyan. Ano yun, 'di ba? Yun yung ugali. Gaslighter. Grabe. Ayun. Anyway, mabuti na lang nabalatan ang mga anay ng mga DDS, alisin ang bulok sa DDS vlogger, sama niniwala kay Maui. Nag-unfollow pa naman ako sa Tops Coalition page at kay Sir Placido, sabi ni Cheryl Hernandez. Ayun nga kasi gawa siya ng gawa ng kwento. Parang feeling ko, parang unang-una, kung kunwari meron silang away nila Placido noon at saka nila Verdel noon, is it all worth it na nagaganunin mo siya sa platform mo? Kaya yung sinasabi ko, ito si Maui, parang hindi talaga siya taga dito. Parang she doesn't belong here. Kasi kung talagang ang goal mo, focus na kay BBM, tingnan mo nga yung mga post mo. 60% of the time, parinig. Exactly. Ako naman, wala naman akong Joey, sa totoo lang, 'di ba? Kung anong ginagawa niya, whatsoever, sige, bahala ka. Ikaw yan eh. Pero yung idadamay mo na ako dito at kung ano-ano yung pinagsasabi mo sa akin sa voice message, sandali lang. Who the fuck are you? 'Di ba? Remember, I do not have a platform. Paano ko sasagot sa'yo? Kaya anong sagot ko sa'yo nung hinahamon mo ko na personal, magkita tayo, wala kang kasama, wala kang isasama, duwag ka ba? Ganyan ka, Maui? That low? Pinlay ko ate yung yung message niya yung tungkol doon sa kondom-kondom.
Kung gaano Diba? ka balahura. Ayun. Kung gaano ka balahura. Si Verdel nanghihingi ng link, Joey. Ayun, teka. Ayun, pakitin na natin si Verdel para makatulog na tayo. Grabe. Sobra eh. Ang dami kong naging laban sa corporate world, pero itong, this is the very first time. Sabi ni Marian Zen, hindi naman kayo nasira kundi ang mga Duterte. Ang masisira po talaga ang mga Duterte kapag ang ano niya, May ganyan. May ganyan na anay. Masisira talaga. What is this number? Ay, yung ano ko? Okay. Meron ako Sabihin yung mga DDS supporter na yan, mga sila nag-aaway-away. Pero hindi naman din nila alam na yung away na yun nanggagaling sa iisang tao lang din. Tsaka ramdam ko yung pinagdadaanan ni ako. Ano bang pangalan to? Ako ay si, hi ma'am, ako ay plastic. Ganun. Kasi yun po sinabi niya sa akin, ang plastic mo lulutang ka sa Maynila. Well, hindi ko sabi ko lang sa kanya, kung yan ang tingin mo sa akin, okay. Because I really do not want to go that low. Kasi hindi ko naman siya ganun kakilala eh. Ramdam ko yung mo dahil ako, ayan, alam nila Miss Joey yan, yung mother ko, tayo di ba pag gusto kasi natin tumulong sa isang politiko, ramdam natin yan at i-share natin yan sa family natin di ba? So ngayon, yes, yung family natin affected na sila whatever happened to you. Lalo na kung may mga basher na ganyan, na katulad ni Maui. Siyempre, apektado sila na ikaw na ang tumutulong, ikaw pa yung napapasama. Sobra po. Buti sana kung, hindi naman, sorry ha, modesty aside, buti sana kung konting pera lang yung nilalabas mo eh. Kasi yun na lang yung way, that is the only way for you to help out. Kasi walang platform, ganito, magsasalita ka. So, etong mga to, yan katulad nila Joey, wala naman yung kinikita kung hindi pa tayo magsasubscribe or ano dyan sa YouTube. 'Di ba? And they're risking their lives. Sana man lang. May kinikita naman ako sa YouTube. Pero what I mean is, hindi naman, wala ka talaga yung talagang nagtatrabaho ka or whatnot, di ba? I mean, sa akin is, ito na lang yung way namin. Like ano ang name? Sorry, malabo yung mata ko. Yung kausap ko kanina. Yumi. Si Yumi. Na diba, ito na lang yung, this is the only way for us to help out. Tapos, babalahurain mo ko ng ganon? Kung ano-anong pinagsasabi mo sa akin? Sabi ni paano na to, mga ka-DDS, pagpapiestahan na tayo ng kabila. Actually, ang pinagpapiestahan lang si Maui. At ang sinasabi nila, ganyan talaga si Maui. Yung basher ko na vlogger ni Trillanes at saka naging vlogger din ni BBM. Araw-araw nang babash yun sa akin sa page ko. Maganda rin naman nalalabas yan. Alam mo si Maui, nakasama ko yan sa Malacanang, balahura talaga yan. Maganda nang nalalabas yan para alam din ng mga tao at lalong-lalo na yung mga OFW na nagpapadala sa kanya na hindi siya kaisa. Kasi ang mahirap doon, yung lahat ng trust ng tao nasa kanya, pero hindi alam ng mga taong yun, tayong nandito sa loob, kayong mga nandyan sa loob na tumutulong, binibira niya ng sobra, di ba? Para mawala kayo, ganon? Oo. Tapos, ano ka, sasabihin mo na meron kang wait ha? Sobra eh. Hindi ba nakakabit si Hindi nakakabit si Berdel? Di daw siya makapasok. Try ko link po yung link sa command. Di ako makapasok. Di daw siya makapasok eh. Ayan. So parang, well, sa mga nakakakilala po dito, yun, in terms of dito sa politics na to, na nakilala ko through Joey, maraming salamat po sa pagme-message na sa akin. Maraming salamat po. Pasensya na rin po kayo kasi minsan hindi na talaga kaya eh. Kung ano yung hindi na talaga kaya. Baka kung naging vlogger lang din po ako, baka puro bumura na lang din ang gagawin ko. Madam, sabi ko nga po, New Year's... wala pong problemang mag-unite, Sir Ray. Wala pong problemang mag-unite. New Year's resolution ko, hindi na ako magmumura, sabi ko. Pero putang ina, di ba nakakaputang ina? Oo. Bali, we have a common goal, ganyan-ganyan. Yun nga yung questionable dun eh. Yun ba talaga ang goal ni Maui? Parang hindi naman. Yun ba ang goal ni Kuya Ray? I don't think so. Sabi ko nga, no words. No words. Marami kang sasabihin mo, mag-public apology raw ako para tantanan na nila ako. Tantanan ka namin? Bakit who started this fucking shit? Di ba ikaw? Ni ako kasi, di ba parang
wala ka namang gustong wala kang in return talaga na inaasahan kasi wala ka nga talagang social media platform. So para Mm. sa'yo talagang wholeheartedly tumutulong ka lang. Tapos in return Exactly. gaganyanin ka pa. Binlock ko na si Maui. Babaguhin ka pa. Nangungulit siya eh, message siya ng message, pagbigyan ko daw siya, ganyan-ganyan, sa EDSA, ganyan-ganyan. Binlock ko na. Hindi na. Hindi mo nga kayang i-figure out yung mga katarantaduhang ginawa mo eh. Since you cannot figure out yung mga mali mong ginawa, you're gonna do it again. Maybe not to me, but to someone else. I am not going to Exactly. join you in whatever. Why? Because kapag ka ganun, ay okay na, ay pwede na uling padalan si Maui ng pera. Hindi ko bibigay sa'yo yung, hindi ko bibigay sa'yo yung ganong premium. 'Di ba? Bahala ka, establish mo yung sarili mo, gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng tama, you earn your stripe, so para pagkatiwalaan ka uli ng mga OFW na ginatasan mo. Nagpapadala, oo. Tsaka ano to, sige sabihin natin after ng kung ano-anong sinasabi mo to me and Joey, may mga ano ka pa na may pasasabugin ka, ilabas mo, you go ahead. Remember the things that you said to me in Davao? Yeah, what about it? Ano ba? Yung Davao? Oo, para maraming madamay. Gusto mo yon, Maui? Spill it. Bilis, para magkaalaman tayo dito kung sino totoong bayaran. Oo. And the mere fact na nagsasalita si Joey and ako, nandyan, nagkaharap si Kuyang Ibi, si Kuya Jun Abines, ng concernity out of you? Anong ginawa mo? Ngayon. Ang dami sinabi sa'yo, Joey, tapos invited ka sa Friday. Sa joke. True. Tsaka wala ko sa may family event ako. Tsaka, wag mo kong i-message Maui na invite si Joey kasi hindi ako manager ni Joey. We are friends. Ayun. Hello, Mami Cha. Hello, good morning po. Good morning po. Ayun, Akala ko ito si Verdel. Si Verdel daw hindi daw niya makita. Hindi makakyat. Oo. So anyways, nakachamba kakat ko lang. na to. I have to sleep na rin. Alam niyo na. Good night po. Ay, ayun pala, Miss Joey, hindi kita ma-chat dun sa page mo. Gagamitin ko yung personal account ko sa FB na lang pala in future. Para doon ako mag-ano. Same name lang din naman. So, yun, nice meeting you. Ako si Plastic. Ayun. Ako naman din si Orokan. Ayun. Good night to all. Ayun. Salamat po. Salamat. Okay. Thank you, Yumi, for joining. Ayan. Hello po, Mami Cha. Hello po. Gusto ko lang i-share na may nabasa ako na hindi ko lang maalala kung sino specifically. Ang sabi niya is meron daw magpapanggap na Duterte supporter tapos meron daw silang mga troll farm. So, at gagawa sila ng gulo. This week lang, last week lang po yun, gagawa sila ng gulo. And then, ang pumasok sa isip ko is si Miss Pebbles. Kasi panay siya, ilang weeks niya nang sinasabi na meron daw mga troll farms, yung DDS. And then, ang lagi niyang pinapahiwatig is si Miss Joey. So, baka ito na nga yung nabasa ko na gulo na pinapalabas nila na kumari is magulo tayo. And then, galing kay Miss Joey yung troll farm. Ako? Galing sa akin? Siguro parang gano'n. Kasi lagi kanyang pinaparinggan sa Facebook. Oo. Tapos 'di ba parang one time nagpa-games ka, tama ba, na parang sa first ayun, naabutan ko yun sa isip ko, si Miss Joey yun, nagpa-games, inabanggit niya yun. Diba, tinitira na naman ito si Miss Joey. Kasi sila wala silang pera, mga hampas lupa kasi sila. Parang pansin ko is parang ginagamit lang nila yung inis ng tao para pampataas ng engagement para sa accounts nila. And then, ang napansin ko is parang pabida sila. And then parang pag nasasapawan na sila is, sasamay loob, gagawa ng eksena. Yun. Yun po. Ang yaman ni Joey para magkaroon ng trophy. Alala ko yung wala akong premium sa YouTube. Pero ngayon, paulit-ulit lang. Tapos panay sabi na, may resibo. Pero wala namang pinapakita. Buti naman wala maipakita. Yun lang po. Joey, umakyat ba siya kanina? Hindi. O, pwede ka namang umakyat, Maui, kung gusto mo. To be fair. Total, you were listening naman eh. Kung gusto mo umakyat, let us know. Correct, umakyat na lang siya. Ayun, sabi ni Verdel, basta man kung kailangan durugin yung bakla na yan gamit ang batas, titindigan ko yan. Ayun. Kasi grabe yung ginawa ni Maui kay Verdel eh. Oo, grabe yun. Kasi syempre, yung mga kagaya ni Placido at saka nila Verdel na organizer, ang kanilang puhunan, reputation eh. 'Di ba? Reputation yung puhunan eh. Tapos gagawin siya ng mga ganon-ganon na kwento. 'Di ba? Kasi eto syempre sa mga circle ng DDS, allergic yung mga yan kay Senator Amy. 'Di ba? Allergic yung mga kay Senator Amy. So, tapos gagawa niya ng kwento ng gano'n si Verdel at saka si Placido, gano'n. Buti ba sana kung totoo? Kaso nga lang, hindi naman kasi totoo. 'Di ba? Tsaka
don't give us this strategy na bigla ka magme-message asking Joey and messaging me kung pwede siyang mag-join or meron kang mga post na nagsosorry ka but then for me this is my opinion, so sarcastic. Hindi ka kasi gets kung sarcasm ba yun or ano. Diba? Well, actually, it's not our problem. It's not my problem eh. Diba? At saka huwag mo akong tinatakot-takot sa kung anong pinagsasabi mo sa akin sa voice. Sabi ko sa'yo, head-on tayo dito sa live eh. Paglalabas ka ng baho, pagkatapos yung pala condom na ginamit sa first aid sa Oo, tapos yung mga plastic daw ako, pinaplastic daw. Kaya tayo mga ganyan, plastikan. Well, hindi nyo alam yung dynamics namin ni Joey. Paano kami magbardagulan yan? In real life. Oo. Diba? Ano po bang masama sa condom? Wala namang masama sa condom, di ba? Safe nga yun, di ba? Responsible, actually. Maano It's talaga to si Ma'am. responsible, ganun. Kaso nga lang kasi, ang concern kasi doon ni Rin, it is something that is very private sana. Na parang, post pa, bakit niya, ano pa, tapos, hindi naman sa akin. Kumbaga siya naman yun, hindi naman siya kasama sa usapan. O pagkatapos na brotot pa si Rin. So, syempre si Rin, napilitan siya mag-explain, di ba? Oo, we posted it kasi. So, Diba? very personal naman yun. Kung ano man yung nakita niya doon, for whatever reason, di ba? Ano? Ako nga hindi ko alam yung Joey. doon. Paano niya ba nakita yun? Ano yun, sa kwarto? Sa room ni Rain? Sa room, oo, doon sa kabilang kwarto. Nakaano siya, nasa ilalim siya ng couch. Kasi nga, pagka tinatago niya, nilalagay niya doon sa gilid ng couch. Ayun. Sabi ni, pointless tong ginagawa niyo, parang it's all about you. Tanga! It's all about me talaga! And it's all about you, sir. Or ma'am. Diyos me. It's easier, ito mga nagko-comment na ganito. Oo, and me too. Itong mga nagko-comment ng ganito kasi hindi ginawa sa kanila. Kaya it's easier for them to make a comment like that. Ayun, nagyayabang na may abogado siya tapos nung isasalang na yung demanda, nag-uusap din sa abogado, makipagkita sila at ingratong bakla, sabi ni Verdel. Ayun. Anyway, ayan. Siya, alas 3 na tayo matulog na. And sayang na, late ako ng gising. Oo nga eh. Okay na rin yun, te, para wala ka na rin masyadong masabi. Alam mo naman. Oo. Thank you po. Good night po. Oo. Mami Cha, meron ka pang gustong meron ka pang gustong sabihin before tayo mag-live? Masasabi ko lang po na hindi basta-basta maniniwala yung mga viewers ni Miss Joey kay Maui kasi matatalino mga tao dito. Yun lang. True. Ayun. Sabi ko nga, kung ako, pwede ko naman siyang hindi pansinin ulit. Kasi walang iniisip ko, bakit ako laging tina-target? Target ako ni Pebbles, tapos tinarget ako ni Maui. Kapag hindi ako nagsalita dito kay Maui, there's going to be another one who's going to do this to me. So, kailangan ko magsalita dito kasi otherwise, kasi sa totoo lang, pasensyoso ako, ang daming nang baba sa akin, hindi ko talaga pinapansin. Kapag feeling ko, hindi naman worth yung time. But this one is too much. This one is too much. Tapos, parang, busit na nga ako sa'yo, pagkatapos didiktahan mo pa ako sa gagawin ko. Sino ka? Diba? Gusto mo pa ako papuntahin para mag-marshal doon sa rally na hindi ko papuntahan. Parang tama lang. Ayun. Anyway, ayun lang. Isang round pa. Hindi, okay na yun. Okay na yun. It's just today, yun lang. That's it, pansit. Siguro, hindi ko alam bukas makapag-live ako. 24 na today. So, 25 na bukas. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Enjoy your Christmas and maraming salamat. And sa totoo lang, gusto ko ring mag-thank you. I also would like to take this opportunity na magpasalamat. Kasi ako hindi ako nag-boost, hindi ako sa totoo lang, simple lang talaga yung simple lang talaga ako. Sobrang simple lang talaga ako. At sobrang na-appreciate ko na nung nangyari yung mga ganito na pinaparinggan ako, inaano ko, ganyan. Tapos nakikita ko na may mga nagtatanggol sa akin. Baka maiyak pa tayo. Siyempre. Diba? Parang deserve mo to kasi, Joey. You deserve it. Not for anything else. Ano labanan niya? Gaya ko kayong tayuan, mga putang ina nyo. Pero kasi parang putang ina, manggagaling talaga sa kampi mo. Oo. That's, yun ang pinakamasakit din. Yung nakikita ko na mga nandiyan na nagtatanggol, na nag-message sa akin. Tapos yung iba, nagmamakaawa na, please, Joey, wag mong patulan, wag kang mag-alala, kami ng bahala dyan. Na-appreciate ko talaga yun, sobrang na-appreciate ko talaga. So, mahal ko kayo mga followers ko, mahal ko kayo na sumasama sa akin makipagkwentuhan, sumasama sa akin na makinig, sumasama sa akin on everything, na inaano nyo tawag dito na nauunawaan nyo kung saan ako nanggagaling, na na-appreciate ko talaga yun. Hindi ako nagbibilang ng followers. Hindi naman talaga ako nagbibilang ng followers.
ang mga live ko, lagi kong sinusukat sa kung gaano kaganda yung usapan natin. So, nung Ibig nakikita sabihin lang nun, Miss Joey, effective ka talaga. Kaya ikaw yung tinitira nila. siguro, hindi naman ako yung pinakamagaling dito, hindi naman ako yung pinakamatalino. Sabi nga ni Maui, hindi naman magaling magsulat. Totoo naman yun, hindi naman talaga ako magaling magsulat. It really, for me to really write well, I really have to fix my brain kasi may something wrong talaga sa, sa motor skills, ganyan. So, yun. Sa writing, yung coordination ba, ganun. So, ayun. So, na-appreciate ko yung mga nagme-message sa akin, no? Tsaka yung mga nakakita nga ng ganyan. Tsaka yung mga mas nasasaktan pa kaysa sa akin pagka kinakawawa ako. Ayun, so, ayun. Sobrang na-appreciate ko kayo. At saka syempre, na-appreciate kayo ng mga kapatid ko, ng mga, kasi syempre, di ba, parang, binibigay mo yung sarili mo eh. Tapos, syempre, wala ka namang makukuha talaga kapalit dyan. Ayun. So, thank you lang din sa mga naniniwala at saka din sa mga, who would really have faith in me. Ayun. Kaya ako naman to ginagawa kasi nandiyan kayo eh. Ayun. So, salamat. Masakit talaga. Masakit. Like, again, di ba, ikaw na tumutulong ka, napoprotekta ka sa bayan, sa mga lumalaban na mouthpiece. Tapos ganyan, especially, naintindihan kita talaga, Joey, kaya nung nakita ko yun, talagang galit na galit ako, alam mo naman, to the highest level yung galit ko, kasi too much na, parang, wait lang, hindi dapat nanggagaling sa inyo, magkakampi tayo dito eh. Ayun, wala namang makikialam sa amin ni Maui. Kung hindi ko sasalagin yung putang inang yan, wala namang makikialam sa amin eh. Wala namang sasaway kay Maui na iba. Oo. Diba? Ano sasaway kay Maui na iba eh? Not unless tatayuan ko siya eh. Oo, tsaka Joey, ang masakit din sa akin, ma-add ko lang tumutulong ako ng pure eh. Diba? Alam mo kung ano advocacy ko, tumutulong din ako ng pure. Sino rin ang tutulong sa inyo, diba? Kaya, para gumanon ka, sandali lang. Merry Christmas po sa inyong lahat. Suportahan na lang po natin si Joey at sila sila Marlica, sila Kati B, kung sino yung lumalaban ng totoo, na walang, hindi binabayaran, nang hindi naggugulo. Si Crisette yan, yun pinapalo ko lang kasi natatalimuhan ako eh. Ayun. Well, anyway, maraming salamat. Merry Christmas. And sa totoo lang, nakuha ko na yung regalo ko ngayong Pasko kasi nakita ko yung mga followers ko kung gaano kayo naniniwala sa akin. Thank you, Joey. Ayun. So, yun na, bye-bye na.